Hallelujah. Ephesians chapter 4 verse 1. Ang sabi po, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Sabihin po natin lahat, calling. Tayo po ay ini-encourage at kumbaga inner urge or kumbaga pinipilit na ipamuhay daw natin yung buhay na karapat-dapat, worthy of the calling you have received. Marami po sa atin dito, lahat po tayo ay may calling at marami po sa atin ay hindi nila alam na sila ay may calling. Okay? And ang gusto po ng Panginoon is for us to respond and to walk on that calling because that is part of our purpose in life dito po sa lupa. The question is, do we know our calling sa Panginoon? Pastor, hindi naman ako magpapastor. Hindi naman ako magmi-missionary, kaya I don't think I have a calling. Kapatid, hindi lang yun ang calling. Yung pagpapastor, pagiging misyonaryo ay hindi lang yun ang calling ng Diyos. Pagkos ang calling ng Panginoon is, saan ka ba inilalagay ng Panginoon? Saan ka ba nililid ng Diyos? Kung saan ka itinatanim ng Diyos, kung saan ka nililid ng Diyos, kung saan ka tinatawag ng Diyos, that is your calling. Amen. Hindi naman pwede na lahat tayo ay magiging pastor. No? Praise God kung lahat tayo magiging pastor. Praise God kung lahat tayo magiging missionary. Pero, hindi naman talaga lahat. Amen. Just imagine, no, lahat tayo magpipreach dito, sabay-sabay. Wala nang makikinig. So do you know where God is leading you? Saan ka ba nililid ni Lord? Alam mo ba, do you know your destiny as a Christian? Because that's part of your calling. To reach your destiny. Ano ba yung destiny natin? Okay, ito pong pag-uusapan natin na ito is something na lahat po tayo ay tinatawag dito. Ready na po ba kayo? Pag ikaw tinatawag ng Diyos sa isang bagay, ibig sabihin yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. At yan ang gusto ng Diyos na maging buhay mo at lakaran mo. Amen. Kasi that is your calling, that is your destiny. And pag hindi po natin na-reach, at hindi po tayo nag-respond sa calling na yon, then hindi po tayo magiging good and faithful servant because hindi tayo naging tapat doon sa pagkatawag. Ano po ba yung ating tinutukoy? Romans 8:29. For those God foreknew, He also predestined. Sabihin po natin lahat, predestined. Ano daw tayo na predestined? To be conformed in the image of His Son. That is Jesus. That He might be the firstborn among many brothers and sisters. Now, alam po, narinig yun na po yung word na predestined. Many of us siguro naging negative yung ating pagkaunawa sa predestined. Sinasabi natin, hindi pwede yan sa akin yung predestined because meron akong choice. Meron akong free will. But the Bible says, you are predestined to be conformed to the image of His Son. Pag sinabi mong predestined, ang ibig sabihin po ng predestined is to destine, to decree, determine, appoint, settle beforehand. Nung narinig ko po itong verse na ito, isang bagay po ang naunawaan ko at nilagay ko sa puso ko. Kung ako ay tunay na Kristiyano at tunay na mananampalataya, dapat pala ang aking direksyon at papunta is Christ-likeness. Because I am predestined by God
to be like Jesus. Sabi dito, to be conformed to the image of His Son, that is Jesus. So listen carefully. Pag ikaw pala ang buhay Kristiyano mo ay hindi yun ang direksyon, then there's something's wrong with your Christianity. Because the Bible says, all of us na totoong Christian na talaga nakakilala sa Panginoon, meron tayong destination. At yan ang kalooban ng Diyos sa iyo, to be like Jesus. So what will you do? Sabihin mo ba, no, ayoko, I am me, I am on my own. No, I am my own. Sabihin mo ba sa Panginoon, Lord, no. I am unique. I have my own identity. Then we are going against Romans 8:29. The right thing to do is to accept it. Sabihin po natin lahat, I accept. We must accept na ang kalooban ng Diyos sa iyo ay mag-mature, lumalim, at maging katulad ni Kristo. Wag na ho nating labanan or tanggihan because it is settled pagdating sa Diyos beforehand. It is appointed, it is determined, it is destined. Amen. That is why nung naunawaan ko to, sabi ko, Lord, hindi pwedeng hindi ako mag-mature. Naunawaan ko to, Lord, hindi pwede na hindi ako lumalim at mabago katulad ni Kristo at maging katulad ni Kristo dahil ayokong hindi makasunod doon sa dinikri mo sa akin, doon sa in-appoint mo at dinetermine mo sa akin. Amen. Iisa lang po patutunguhan natin, mga kapatid, Christ-likeness. Pag ikaw iba patutunguhan mo at hindi yun ang gusto mong direksyon, kapatid, there's a problem. There's a problem with your relationship with God. And there's a problem with your journey and walk with Jesus. Okay? This is the calling. Sabihin po natin lahat, calling. This is the calling. We are called to be like Jesus. Christ likeness. Embrace it, accept it. At hayaan mong mangyari yan sa buhay mo. Pastor, ako magiging katulad ni Kristo. Ako'y pasaway. Alam ko yung sarili ko. Pastor, kung alam mo lang yung attitude ko, yung character ko, kapatid, hindi. Sabi ng Bible, sa tao imposible, pero sa Diyos walang imposible. Hindi naman ikaw ang gagawa, hindi naman ikaw ang kikilos, hindi naman ikaw ang magbabago sa sarili mo, si Lord. Hayaan mo lang siya. Amen. Maraming tao gusto nilang baguhin, gusto nilang bumait, gusto nilang maging maayos ang kanilang buhay. Ginagawa nila lahat yung kanilang makakaya, kapatid. Hindi ganun. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun. Sabi mo sa kabila naman, isuko mo ang buhay mo kay Kristo. Kasi hanggat hindi ka nagsusurrender kay Lord, lagi kang magre-resist doon sa pagkilos at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kasi hindi ka pa nakasurrender. Diba? Hanggat di mo sinusuko lahat sa Panginoon, hindi yan mababago at hindi yan maaayos. Kailangan 100% tayo sa Panginoon. Okay? What does it mean to be like Christ? Christ-likeness. What does it mean to be like Christ? John 14:12. Exciting po ito, mga kapatid. Kasi sabi ng John 14:12, very truly I tell you. Nako, ako lagi kong sinasabi ito Basta sinabi ni Jesus, truly I tell you. No? Totoo, sinasabi ko sa inyo, ibig sabihin, kapatid, yan yung mga pangako ng Panginoon, yan yung pangako ng Diyos. Itaga mo na sa bato, no? Magunaw man ng mundo, mangyayari. Pag dinidiinan ni Jesus na ganyan, very truly I tell you, sabi niya, ito yung sinasabi niya, whoever believes in me will do the works I have been doing,
And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Yan yung napanood natin dito. Yung bata, naunawaan niya, sabi niya, whoever believes in me will do the works I've been doing and they will do even greater things than this. So ano ginawa nung bata? Ano napanood natin? Ang pangalan nun? Si Brian. Kung nanood kayo movie night. Si Brian. Yun lang ang kanyang pinanghawakan. So ano ginawa niya? Sabi niya, kung si Jesus nag-heal, kung si Jesus ay gumagawa ng miracles, hindi siya natakot. I know it's a movie, pero sabihin ko po sa inyo, ang pinagbasehan ng movie ay katotohanan ng Biblia. Katotohanan ng salita ng Diyos. A Christian who walks with Jesus and wants to be like Jesus, Christ-likeness, sabi ng Bible, will do even greater things than this. Sabi dito, will do the works I have been doing and will do greater things than this. Question, open ka ba dyan? Open ka ba dyan? Or tinatatakot ka na, naku, hindi ko kaya yan, mahirap yan. Naku, pag binabasa ko yung mga ginawa ni Jesus, mukhang hindi pwede sa akin yan. Naku, nakakatakot yan. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos, yun ang pangako ni Jesus. The Bible says, kung ano yung ginawa ni Jesus, gagawin mo din. May bonus pa, greater things pa. Amen. That is part of the calling. That is part of our destiny. To be like Jesus and to do the works like what Jesus did. Amen? That's why we're teaching here to pray for the sick. We're teaching here, huwag kang matakot sa evil spirit, sa demonyo, palayasin. Pag may sakit, kahit anong sakit yan, sipon, cancer, ano pa man, pag-pray, declare healing in Jesus' name. Why? Because that's the will of God for us. We're preaching here to share the gospel. We're preaching here na tayo po ay magpagamit sa Panginoon. Because that's what Jesus did nung siya'y nandito. At tayo po ay nire-require din to do the same. Amen. Tanong, challenge accepted ba sa'yo? Or, Pastor, bahala na kayo, pag-pray na lang kita. Diba? Should be challenge accepted, Lord. Yes, sabi mo eh. I believe. Amen? Tingnan niyo po yung desire ng Panginoon sa ating lahat. Yung desire ng Panginoon is kung paano si Jesus, no? Ay gusto ng Panginoon ay tayo din ay maging katulad ni Jesus. Kaya yung likeness niya, yung ginagawa niya, inuutos din sa atin. Why? Tingnan niyo ito. Because God wants us to be one with Him. As He was one with His Father. Jesus' desire is for us to be one with Him as He was one with His Father. John 17:21. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. Ganun sila, close. Si Jesus at yung kanyang ama, they are the same. They are one. Sabi ni Jesus, may they also, kasama po kayo doon, tayo po lahat, may they also be in us so that the world may believe that you sent me. Ano desire ni Jesus? Kung paano siya ay ganun ka-close at iisa sa kanyang ama, ganun din daw tayo ay makasama doon sa closeness na yun. That's the heart of God for you, kapatid. Amen.
God wants to restore us to our original nature and design. Gusto ng Lord, bumalik tayo doon. Yes, kapatid, nagkamali tayo, nagkasala tayo. Pero the plans of God for you is to restore you, to go back to your nature, your original nature and design. Get Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Then God says, let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures who move along. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Kapatid, nung nilikha ng Diyos ang tao, hindi siya tumingin sa unggoy. Makopya nga tong unggoy. Tingnan mo lang yung katabi mo. Hindi ginamit ng Lord na hulmahan ng tao yung unggoy. Kaya huwag ka maniwala na galing ka sa unggoy. Kung gusto mo maniwala, ikaw na lang. The Bible says, ang ginamit ng Diyos na reference, hulmahan para sa tao is none other than Himself. In the image and in the likeness of God. That's the reason kung bakit si Lord seryoso na tayo ay maging katulad ni Kristo. Seryoso na tayo maging kaisa sa Kanya. Seryoso na dapat na kung ano yung dinanas ni Jesus, kung paano siya namuhay, yun din ang maipamuhay natin. Why? Because the original nature and the original design came from God. So huwag mong sabihin na, wala, I'm a nobody. No. Big deal ka sa Diyos, kapatid. You're a somebody sa Panginoon. Pag ito na-realize mo at ipinamuhay mo, kapatid, dun mo maunawaan, yes, Lord. And also, there is a part of God na inilagay sa atin. There's a part of God na inilagay sa atin. Genesis chapter 2, verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Kung hindi tayo hiningahan ng Diyos, clay ka pa rin, statue ka lang. Pero dahil ikaw ay nagkaroon ng buhay, nagkaroon ka ng espiritu at kaluluwa, dahil merong galing sa Diyos na inilagay sa iyo. He breathed into his nostrils what? The breath of life. Kaya nung gusto ng Lord, kung ano yung nilagay niya doon sa tao, gusto niya ibabalik sa langit. Bakit? Galing sa Kanya yun. Kaya gusto ng Lord, lahat tayo makarating sa langit. Bakit? Kasi yung inilagay niyang kaluluwa, yung espiritu na inilagay niya sa iyo, yung breath of life na nilagay niya sa iyo, gusto niya bumalik din sa Kanya. Kasi pagmamay-ari yan ng Diyos. There's a part of God na inilagay sa iyo. Amen? When God created man, no, kapatid, tayo lang yung hinawakan ng Diyos. Biro mo, may effort si Lord dito. From day 1 to day 5, ang ginawa lang ng Lord, let there be light, let there be animals, let there be stars, let there be. Pero nung lilikhain na ng tao, sabi niya, no. Gagawa ako, gagamitin ko na yung kamay ko. Kaya bumuo siya, finom niya yung ano. The Bible says, dust of the ground. Hello? Dumukwang ang Diyos para sa iyo. Dumukwang ang Diyos. Umeffort ang Diyos para sa iyo. Kaya huwag mong sabihin na hindi ka pwede sa ganito. Huwag mong sabihin na hindi ako pwede dyan sa ganyang calling, hindi ako pwede dyan sa ganyang Christ-likeness. Kapatid, may effort si Lord sa iyo. Amen? Sa lahat ng nilikha, ikaw lang ang hinawakan. All the rest, sinabihan lang.
mangyari. Pero pagdating sa atin, masterpiece tayo ni Lord. Amen? At hindi lang yon, yung part ng Lord, the breath of life, ay inihinga sa atin so that we may also have life. We are God's masterpiece, the ultimate creation and design. Kapatid, kung iisipin mo yung anghel, di hamak na mas maganda kaysa sa atin. Kasi yung anghel walang pimples. Na-hurt ako. Yung anghel, no? Lahat yung puro 6-footer pataas. Walang kay Soto doon. Mga 12 feet tall, 9 feet tall. Yung mga angel, mga nagliliwanag, nagniningning, may pakpak lumilipad. Yung mga angel, ang lalakas niyan, no? Kayang pumatay niyan thousands upon thousands. Even the devil, no? Hindi niya kaya yung mga angels. Pero listen, hindi namatay si Kristo para sa mga anghel. Namatay siya para sa atin. Nung nagkasala si Lucifer dun sa langit, ano sabi ng Lord? Nagkasala ka, o sige, bagsak ka ngayon. Magiging Satan ka na. Hindi apektado si Lord nung nagkasala si Lucifer. Pero nung nagkasala si Adam and Eve, apektado siya. Kaya sabi niya, sa Genesis pa lang, nangako na siya na ipapadala niya si Jesus. Hello? Why? Masterpiece ka kasi. Amen? Ikaw yung ultimate creation ni Lord, hindi anghel. Amen? Kaya nung tayo nagkasala, hindi anghel ang ipinako sa krus. Bakit? Hindi kasi natin ka-level yun. Listen, hindi natin ka-level yun. Sino yung pinako sa krus? Si Jesus. Bakit? Kasi yun ang gusto ni Lord. Yun ang value natin pagdating sa Kanya. Na tayo ay mga anak din. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ephesians 2 verse 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we do the things He planned for us long ago. Oh, grabe si Lord, kung magplano long ago. Di ka pa pinapanganak, meron na. Amen. But there was a bad news, kapatid. And the bad news is, yung magagandang pangako ng Diyos na yon, they all been corrupted because of sin. The bad news is, because of sin, everything about us has been corrupted. Because of sin, our original nature and design has been corrupted. Ganda ng pagkakadesign ng Lord sa atin. Ang ganda ng pangako ng Diyos natin. And God wants to restore us to His original intent. Dahil tayo na-corrupt because of sin, sino dito nakasala sa kanyang talambuhay? Praise God. Lahat pala tayo dito. Lahat pala tayo dito, na-experience na natin. Lahat po tayo ay nagkasala sa ating buhay. So ibig sabihin, lahat po tayo ay guilty. Lahat po tayo ay biktima ng corruption na ito because nagkaroon po tayo ng sin. Amen. Pero listen, ang intention ng Lord sa buhay mo today is to restore you to His original intent. Yung mga binasa natin na magagandang sinabi ng Diyos sa atin, hindi niya binabawi yung kahit ikaw ay nagkamalit, nagkasala noon. Yan pa rin ang kalooban, yan pa rin ang puso ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po, through Jesus Christ,
God has restored us. Ibinalik tayo ng Diyos doon sa kanyang original plan through Jesus Christ. Hindi po yan sa pamamagitan ng anumang church, religion, organization, o sino mang pastor. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus because Jesus died for us. Namatay si Jesus para sa atin. Para ano? Para bayaran ang lahat ng ating kasalanan at i-redeem tayo doon sa epekto ng kasalanan. Okay? To pay in full all of our sins. No? To render powerless the works of Satan in our life. Kasi hindi marirestore tayo sa original kung yung bagay na nag-corrupt sa atin, which is sin, ay hindi natin ma-overcome. Kailangan po natin, no, sa pamamagitan ni Kristo, kailangan po natin tanggapin na lahat ng ating pagkakasala ay binayaran na niya. At yung effects at yung power ng kasalanan na yan, ang katotohanan is wala na. Wala nang power ang kasalanan sa buhay mo. The only thing na kaya tayo nagkakasala is because we fall. We allow ourselves to fall into the temptation of Satan. Pero kung ikaw ay magiging maingat, kung ikaw ay mamumuhay para sa Panginoon, kapatid, alam niyo yung tukso hindi pa yung kasalanan, kaya nga tukso eh. Pag dumating sa iyo yung tukso, tinukso ka ni Satanas, hindi ibig sabihin nagkasala ka na. Pag pinatulan mo yung tukso, doon ka nagkakasala. It's just a yes or no. Yun lang naman yun eh, ang tukso eh. Yung tukso, i-offer sa iyo ni Satan, o gawin mo to, gawin mo to. Nasa sayo pa rin yun. Trabaho kasi ni Satan yun eh. I-tempt tayo eh. Si Jesus nga tinempt eh, in the wilderness. Why? Trabaho kasi niya yun. Pag ikaw ay tinutukso, ano pipiliin mo? Pipiliin mo ba yung sinasabi ni Satan o pipiliin mo yung sinasabi ng Diyos? Depende sa pipiliin mo yan, kapatid. Amen? Pag ikaw, sinunod mo o pinatulan mo yung sinasabi ni Satan, then you fall into sin. Kaya alam nyo, si Satan, hindi siya hihingi ng tawad eh. Bakit? Trabaho niya mag-tempt eh. Saka hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan, ikaw. Kaya tayo yung nagko-confess, tayo humingi ng kasalanan, tayo yung ni-redeem at binayaran yung kasalanan natin. Bakit? Tayo kasi ang pumili ng kasalanan. Hindi naman si Satan. Hello? So, mga kapatid, kaya si Lord, ang inaayos niya, yung buhay eh. Ang inaayos ng Panginoon, yung ating puso, yung ating mindset, yung ating pananaw sa ating buhay. Kaya pinapakita ng Lord, eto ka. According to the Word of God, according to God, eto ikaw. Now, ang tanong, ano paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng Diyos o yung naisip mo? O yung mindset mo? O yung nais at gusto mo? Ang gusto ng Lord today, tayo po ay ma-restore. Gusto ng Panginoon, mangyari na tayo ay maging Christ-like. Gusto ng Diyos, tayo ay mag-mature. Sabihin po natin lahat, mature. Gusto ng Lord, tayo mag-mature. Gusto ng Diyos, tayo malakaran natin yung ating calling. Gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ayon sa design at kalooban ng Diyos. Nalaman naman po natin na tayo po ay nalayo sa Diyos, pero tayo ay binabalik ngayon ng Panginoon. Now, listen. Ang ginagamit ngayon ng Diyos, ang ginagamit ngayon ng Diyos para yung kanyang kalooban, yung kanyang design, ay maibalik at malakaran mo is none other than the church. Sabihin po natin lahat, church. That's why going to church is very important. That's why being part of the church is very important.
Being active in the church is very important because the church is God's instrument so that you will be restored, strengthened, at maibalik doon sa kalooban ng Diyos. Walang magsasabi sa inyo yan sa mundo, kapatid. Ang magsasabi lang yan ay yung church. Today, God is using His church, His servants, to help the people to be restored to God's plans and intention. Paano po ginagawa ng Diyos yan? Ephesians 4:11. Ephesians 4:11 says, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. Para ano daw? To equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Amen? Kapaloob yan sa church. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ano yun? Ito yung Christ-likeness eh. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Okay? Kaya wag ko kayo mag-a-absent sa church. Sabi mo sa katabi mo, wag ka na mag-a-absent, ha? Sabi mo sa kanya, kukurutin na kita. Tuloy natin in verse 14 to 16. Then, tingnan nyo, pag tayo po ay na strengthen, na mature through the church, through the people and the servant of God, then we will no longer be infants. Of course, nag-mature ka. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there every wind of teaching and by the cunning of craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. For Him, the whole body is joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Hallelujah. May binigay pong limang instrument ng Diyos, 5 anointing na binigay ang Diyos sa church para po tayo ay matulungan, mag-mature, at ma-attain natin the fullness of Christ. Okay? Number 1 is apostle. Sabihin po natin lahat, apostle. We're not talking about the people, ha. Baka mo sabihin nyo, sino ba apostle natin dito sa church? No, we're not talking about the people. We're talking about the function, the anointing na dapat po natin ma-receive. Now, when we talk about apostles, we're talking about fathering. We're talking about mentoring. That's the job. That's the anointing of an apostle. No? You see, ang isang Kristiyano, we all start as baby Christians. Amen? Pagkatapos natin maging baby Christians, saan ka dapat papunta? Ikaw ay maging father din. Ibig sabihin, dati ikaw yung inaalagaan dahil ikaw ay yung baby. Darating yung time, kapatid, pag ikaw ay nag-mature, ikaw na ang mag-aalaga. Hindi na ikaw ang alagain. Alam naman natin, binasa natin, we are predestined to be like Jesus, Christ-likeness. Hindi pwedeng habang buhay alagain ka. May direksyon ng buhay mo. Kailangan mag-mature ka, kailangan dumating ka dun sa point na ikaw ngayon ang nag-aalaga na. Fathering ang tawag doon. Fathering ang tawag doon. Amen? Pastor, babae ako. O di mother. Sige na, matigil ka lang. Mother na. Comment yung mga babae, father. Talaga, father. Mother na, mother. It's a call for maturity, kapatid. Okay? You see,
the things that we will learn from God during our journey with the Lord. Kapatid, ito yung mga bagay na gagamitin din ng Diyos para doon sa mga iba pang bagong Kristiyano. That is why tayo dapat meron tayong natututunan, meron tayong pinagkakatandaan bilang Kristiyano. Pag ikaw ang tagal mo ng Kristiyano, wala kang pinagkatandaan na bilang isang Kristiyano, nako, baby pa rin. Alagain. Pero pag ikaw, habang tumatagal bilang Kristiyano, in fact, totoo, kahit ng bagong Kristiyano ka na, pero pag ikaw sumusunod sa Diyos, sumusuko sa Diyos, kapatid, mabilis ang maturity mo Kasi yung mga bagay na matututunan mo sa Panginoon, yung mga experience mo sa Lord, yun din naman ang gagamitin ng Panginoon para dun sa mga baguhan. Amen? Kaya pag tayo tinuturuan ng Diyos, matuto tayo. Para hindi tayo paulit-ulit. Amen? Part ng anointing ng apostle is disciplining. Nandidisiplina. Kaya wag ko kayo magagalit sa mga pastor pag kayo po ay nire-rebuke at dinidisiplina. Part po yan para po tayo ay lumago at tayo po ay magamit ng Panginoon. Amen. Dito po sa Grace Church, mga kapatid, ginagawa po natin yan, by yung mga pastors and leaders by mentoring other Christians. Lalong-lalo na yung mga ibang mga bago. Okay? So dapat po tayo, mga kapatid, we are open to receive yung corrections, even rebuke. So dito po sa Grace Church, isa po yan sa ating program, discipleship. Sabihin po natin lahat, discipleship. Be part of our discipleship programs. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng mga events, conferences that will focus on discipleship, that will focus on growth and maturity. And I pray na tayo pong lahat sama-sama na lumago, suportahan po natin yung ating mga conferences and events. Pag-pray po natin mabuti to. Amen? Pag-usapan natin yung mga about deliverance, Pag-usapan natin spiritual warfare. Exciting yun. These are the things na kailangan po natin maunawaan. Amen. Kasi gagamitin tayo ni Lord. Yan po ang anointing ng apostle. Second is prophet. Sabihin po natin lahat, prophet. The anointing of the prophet and the function of the prophet. Pag sinabi mong prophet, kapatid, yan yung mga propeta, ang laging ginagawa niyan, they listen to God's voice. They listen to God's voice and they obey to God's voice. Isa po yan sa gusto natin na tayo pong lahat ay matuto. Marunong tayong makinig sa Lord at marunong tayong sumunod sa Panginoon. Listen, it all starts with the desire. It all starts with the desire to hear God's voice. Kung wala kang desire na marinig ang tinig ng Diyos, then ayaw mo. Okay? Hindi po matututunan. Sabi ng John chapter 10 verse 27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Yung sheep daw ng Panginoong Jesus, one of their characteristics is they listen to His voice. They know the voice of the shepherd. And what they do, they follow the shepherd. Amen. Kapatid, i-desire po ninyo na tayo ay makarinig sa Panginoon. Listen, yan po ay para po sa lahat na naging anak ng Diyos. Lahat ng sheep ni Lord. Lahat po tayo ay dapat nakakarinig sa Panginoon. Pastor, paano ba nangungusap ang Diyos? Well, kasama yan sa mga magandang mapag-aralan natin, magandang matutunan natin. Amen?
Paano ba nakikinig? Paano ba marinig ang tinig ng Diyos? No? Alam niyo, maraming paraan. Number one is the Bible. When you read the Bible, of course, God is talking to you. Bakit? Word of God yun. Amen? Number two, no, sermon. Pag ikaw nakikinig ng sermon, habang nakikinig ka, sasabihin mo, aray ko, parang ako yun na, sakto sa akin na, kinakausap ka ni Lord. Hindi ka pinapatamaan ni pastor. Karami-rami nyo dito eh. Malay ko ba kung anong mga pinagagawa nyo sa buhay nyo araw-araw? Pinipreach lang natin yung pinapapreach ni Lord. At pag ikaw tinamaan, ibig sabihin kinakausap ka ni Lord. Hindi ka pinapatamaan ni pastor. That is how God speaks through sermons. Another is vision. Konting patikim lang para ma-excite kayo. Vision. No? The Bible says, mayroong ginagawa ni Lord dyan. Si Lord nagbibigay ng vision sa tao. Alam mo yung pangitain, nakikita nila yung mga bagay na gustong sabihin ng Panginoon. Another is dream. Yung mga nananaginip dyan, say amen. Yung nananaginip ngayon, say amen. Nananaginip na kayo ngayon? Gising! Pansinin po ninyo, pag kayo po ay kinakausap ng Lord, nananaginip po kayo. No? Lalong-lalo na yung panaginip na kung saan talagang hindi mo malimutan eh. Gising ka na alam mo pa rin kung ano yung napaginipan mo, kapatid. Isa yan sa pamamaraan na kinakausap tayo ng Diyos. Amen. The Bible, no, marami pong tao kinausap ng Lord through dreams. Okay, laliman pa natin. Nangungusap si Lord through inner voice. No, may inner voice, yung in your spirit, nagsasalita. Pastor, paano yun? Ma-excite kayo. Pag darating po tayo, pag-aaralan po natin yan. Magkaroon po tayo ng prophetic conference. Gusto nyo ba yun? Para mapag-aralan natin to, paano ba makinig, ma-activate natin na si Lord pala nagsasalita. Another way na nagsasalita ang Lord through audible voice. Yung mismo talaga naririnig mo. Naku, ang sarap pag narinig nyo. Promise. Nung narinig ko, sabi ko, naku, iba pala to. Ginawa ng Lord yan kay Samuel. Ginawa ng Diyos yan sa napakarami pong tao na kung saan mismo narinig nila si Lord nagsasalita. Si Moses. Hindi yun guni-guni. Talaga nagsasalita si Lord, naririnig mo. At pag narinig mo yung tinig ng Diyos, nako, yun yung tinig na sasabihin mo, ibang klase to. Iba yung pakiramdam na, alam mo yun, parang, di ko ma-explain Sa totoo lang, di mo ma-explain. Pero alam mo si Lord, bakit? Iba yung peace, iba yung love, iba yung nararamdaman mo na, Pastor, malaki ba yung boses ni Lord? Hindi ko masabi. Maliit ba? Hindi ko rin masabi. Basta nung narinig ko, yung pakiramdam ang natatandaan ko Okay? Pero si Lord nagsasalita. Amen. Dito po sa church natin, yan po ay isang bagay na ini-encourage natin sa mga tao. Kaya po tayo ay merong prayer meeting. Attend po kayo ng prayer meeting tuwing Wednesday, mga kapatid. Naku, masarap po mag-pray. No, masarap po mag-pray. Sabi ko po sa inyo, no, kung yung mga dati nating mga kasama, kung mag-pray 5 minutes, ngawit na, dito mag-iisang oras na, ayaw pang tumayo. No, bakit? Masarap manalangin. And ini-invite namin po kayo, ma-experience nyo din po ito. Attend po kayo every Wednesday, 7 p.m. dito po sa church, prayer meeting. Ano po gagawin natin? Tayo po yung mananalangin, makikinig sa tinig ng Diyos, kakausapin natin ng Panginoon. Yun ang ating gagawin. At sinisigurado ko po sa inyo, may enjoy po ninyo. Amen. So that's the prophet. Number 3, the anointing na ginagamit ng Lord para tayo ay mag-mature at magamit ng Lord is evangelist. Anointing of the evangelist. When we talk about evangelist, isa lagi pumapasok sa isip natin, evangelism. And that is spreading
the Word of God because that's the anointing, that's the job, that's the function of an evangelist to share the gospel. No? Missions and evangelism. Kapatid, isa yan din sa ating ine-encourage na lahat po tayo dapat marunong tayo mag-share ng gospel sa lahat ng tao. Remember, yung pinipreach po natin, mga ilang huwag kang papayag na wala kang na-born again na ikaw ang ginamit. Kailangan lahat tayo pag humarap sa Diyos, meron na born again na ikaw ang ginamit. Bunga mo yan, kapatid. Amen. Lalong-lalo na yung mga tao na nasa paligid natin, kapatid, listen. Pag ikaw Kristiyano ka, yung tao na sa paligid mo, yung circle mo, pag hindi pa yung Kristiyano, kapatid, yan ay responsibility mo. Huwag mong hantayin na dumating ang point na sisingilin yan sa'yo. Do your part, share the gospel. Amen? So, dapat tayo dito sa church, in-encourage natin yan. Tuturuan po natin kayo how to share the gospel. Amen? I remember yung parang huling preaching ko, paano ba mag-share ng gospel, no? Maikli lang, no? You must identify first the bad news. Why? Kasi ang dala natin good news. Minsan mga tao, pag good news kagad, wala sasabihin, hindi, wala naman akong problema, ba't kailangan ko ng good news? Pero pag na-identify yung bad news, then merong need for the good news. Okay? Pag sinabing missions, no, we're reaching out people. Pag sinabing mission, talagang intentional. Mission nga eh. Para ikaw ay makapag-share ng gospel. Kaya titingnan po natin, ang dami pong mga missionary sa iba't ibang bansa. No? Malay po natin, marami po sa atin dito magiging missionary ni Lord. Amen. Missionary sa LA. Yan, gusto ko yun. Missionary sa London, UK, Australia. Paano sa Ukraine? Gusto mag-missionary sa Ukraine, Afghanistan, China, North Korea. Di ba? Gusto nyo lang yung sa masarap ha, kayo talaga. Hindi mission yan. No? Bakasyon yan. Hindi mission. Okay? May mga tao talaga, no, iiwan po talaga nila yung pamilya nila. Bakit? Tinatawag sila ng Lord to go to a mission. Pwede tayo dyan, kapatid. And we are open to that. Dito po sa church natin, meron tayong missions and evangelism. Tayo po, pumupunta po tayo sa iba't ibang lugar, lalong-lalo kung saan tayo nililid ng Lord para to share the gospel, to help the people. So, mga kapatid, be part of the ministry of missions and evangelism. Amen? Be part of the ministry. Maging instrumento tayo ng Diyos. We're applying it sa church natin. We're applying it, yung function at anointing ng isang evangelist. That's why meron tayong ganong program. Number 4, anointing. Number 4 na function is the pastor. Pag sinabi mong pastor, we're talking about the shepherds. Pagdating sa shepherding, kapatid, nandyan yung leadership. Nandyan yung shepherding the people. Nandyan yung pag-administration. Now, listen, what God wants us to learn is godly leadership. Sabihin po natin lahat, godly leadership. Hindi yung maglilider-lidiran ka lang. Nabigyan ka ng assignment, nabigyan ka ng katungkulan, leader na ako. No. Godly leadership. It's a leadership na galing po sa Panginoon. No? Hindi ito nakukuha sa self-improvement. Kasi leader na ako, kaya makinig ako, mag-research ako ng self-improvement. No? O kaya makikinig ako ng mga motivational messages. Pag makikinig ka ng mga ganyan, lagi-lagi nakasentro yan sa sarili. Magaling ka, mahusay ka, be positive. No? Nasaan si Lord doon? Puro sarili mo na lang yun eh. Diba? Self-improvement, motivational, minomotivate mo yung sarili mo. Hindi ganun ang leadership ni Lord. Amen. Ang leadership ni Lord ay kailangan galing sa Kanya. Amen. Ang leadership ni Lord ay kailangan ay yung
yung pag-administer nito ay galing din sa Lord. We are called to lead. Sabihin mo sa katabi mo, you are a leader. Pag ikaw Kristiyano, pag ikaw born again, you are a leader. Amen. Saan tayo leader? Leader ka sa family mo. Sa pamilya. No? Ikaw Kristiyano, ikaw nakakilala, kapatid. God is looking unto you na ikaw ang maging leader sa family because ikaw ang nakakakilala. Amen. Kung ikaw ay magulang, you're a leader sa iyong mga anak. Amen. Kung ikaw ay may career, may trabaho, you are a leader dun sa workplace na ikaw ay nandoon. Sa community, we are a leader. Why? Because greater is He that is in us than he that's in the world, kapatid. There's something in you. Amen? That is God na nasa iyo, si Jesus na nasa iyo. That's why the qualities, the anointing, the potential of leadership nasa iyo. That's why you're a leader because of Jesus. Amen? Matthew 5:14. Sabi dito, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Pero mo, liwanag tayo. Sinet tayo ni Lord on a hill. Tayo magtago. Why? Because yung marami pong tao nangangailangan ng liwanag ng Diyos. Amen? Hindi ka dapat magtago. In the same way, sabi ng verse 16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Hindi tayo naging leader para sa sarili natin. Nagiging leader tayo to glorify our Father in heaven. Grace Church, meron tayong tinatawag na growth group. Sabihin po natin lahat, growth group. May growth group ka na ba? Kapatid, pag kayo po ay in-invite at kayo po ilalagay sa growth group, kapatid, listen. We are functioning as pastors, as leaders, as shepherd, no? Maging part po kayo ng mga growth groups po natin. Amen? So mga kapatid, no? Yung mga leaders kasi, yan po ay ina-assign sa atin para po tulungan po tayo in our growth, no? They're like shepherds na kung saan ay tayo po ay, ano ba tawag dito? Gagabayan sa ating pong pag-grow. Amen. Meron po tayong mga age group. Ang dami po niya. Meron po tayong kids, meron po tayong youth, meron po tayong young adults, meron po tayong couples, men, women, ano pa, young at hearts. Amen. Hallelujah. Minsan, ito totoo, no? Mas masisipag pa yung young at hearts. No? Sila na yung mga... Sila na yung mga yung kumbaga sa bingo, nasa letter O. Kumbaga sa bingo, lahat sila nasa letter O. Oh, Friday and Saturday pa, dalawa pa. Marami po tayong mga gawain sa church. Maging party po tayo. Why? Kasi pinapractice natin yung function ng isang pastor to shepherd the people. Amen? Meron po tayong mga discipleship to prepare us for leadership. Amen? Number 5, at panghuli, na anointing o office na binigay sa atin ng Panginoon is teacher. Pag sinabi mong teacher, of course, teaching, training. Okay? Pastor, bakit kailangan natin yung anointing na yan? Ba't kailangan natin yung function na yan as a teacher? Oh? So that we may be able to teach others the lesson that we learn from God. Kapatid, kailangan po natin na tayo po ay matuto sa pamamagitan na tayo din po ay turuan. Hindi ka naman matututo kung hindi ka tinuruan. Tama? Lahat naman po tayo, merong ginamit ang Diyos. So para po tayo magamit ng Lord sa pagtuturo din sa iba, kailangan po natin unang matuto. 2 Timothy chapter 2 verse 2.
You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Kinakausap po ni Paul si Timothy. You have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Now, teach these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Amen? Tayo dito, lagi tayo nagtuturo. Lagi tayo nagtuturo, hindi tayo nagtuturo. Nagtuturo. Amen. Yung iba kasi turo lang ng turo. Ikaw. Hindi, nagtuturo tayo. Amen. Lagi tayo nagtuturo para ano? Yung mga natutunan natin, yan din po yung ipapasa natin sa iba na kailangan nating turuan din. Amen. Pero kung lagi mong tinatawag si pastor tuwing sermon, paano tinatawagan Malapit na ako lumapit. Ano yun? Pastor? Kala ko, tinatawag mo, ganun ka ng ganun. Pero kung lagi kang tulog, inaantok, tuwing may tinuturo ang Panginoon, ano ituturo mo sa ibang tao? Tama? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. That's why kailangan po natin ng mga teachings. Kaya meron po tayong e-classes, meron po tayong equip, meron tayong enable, meron tayong engage. Tutuloy po natin lahat yan. Amen? Tuloy po natin equip, tuloy po natin enable. Amen? So, get ready. Amen? These are the things about teaching. So that darating din yung time na tayo din. Pag tayo ay tumayo dito, ko pa naman mahilig magturo. Ikaw sa prayer meeting. It's time. Amen? It's time na tayo naman ang gamitin ng Panginoon. Prayer meeting pa lang yan. Darating ang time, Sunday service. Alam nyo, bilang isang pastor, isa po yan sa mga malaking reward para po sa amin na makita yung dating uupo-upo dyan sa isang tabi ay tatayo na sa harap at makakapag-share. Ibig sabihin, hindi kami failure. Nagampanan po namin yung amin pong trabaho bilang isang pastor. Amen. So, nawa ay kayo ay pumayag pag kayo po ay naanyayahan magturo ng Bible study, magturo sa prayer meeting. Yun, narinig ko yung mga nag-yes. Yung mga nag-amen. Kapatid, 5 ito, binigay ng Panginoon. Wala tayong ninineglect ni isa dito. Wala tayong iniwasan ni isa. Lahat po na yan, apostles, prophet, pastors, evangelist, teacher, lahat po yan, in-accept natin. Why? Because meron pong purpose ang Diyos. Balik po tayo sa Ephesians 4:11. Sabi ng Bible, sabi dito, it was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers para to prepare God's people. Para matrain kayo, maihanda kayo. Para saan? Kasi gagamitin kayo ni Lord. Works of service. Amen? At ito pong ginagawa po natin ito is so that the body of Christ may be built up. No? Para yung church, that's the body of Christ. Alam naman po natin yan. Yung church, maging malakas, secured. It will be built up. Matatag yung church. At sabi dito, until we all reach unity in the faith. Yan po isang gusto natin na mangyari. Lahat tayo ay magkaisa, united sa ating pananampalataya. Hindi yung iba-iba pa, isang church na lang tayo, iba-iba pa tayong paniniwala. Kailangan iisa tayo sa ating pananampalataya. Amen. Iisa yung ating goal, iisa yung ating direction, iisa yung ating puso. Amen. Sabi dito, unity in the faith and in knowledge of the Son of God. No, pati yung ating yung understanding, maging united din tayo, isang doktrina lang tayo. Hindi yung paiba-iba tayong doktrina.
Hindi yung pag ikaw ay nakapanood ng ibang doktrina, lalo na conspiracy theory, paniwala ka na, apektado ka na doon. Pati yung pagiging Kristiyano mo, kine-question mo na rin pati yung Bible because nakapanood ka ng conspiracy theory. Kailangan matatag tayo diyan. Amen? Unity in the knowledge. Sabi dito, to become mature. Of course, yan po ang ating gustong mangyari. At panghuli, attaining the whole measure of the fullness of Christ. And that's what we're talking about, Romans 8:29, Christ-likeness, the fullness of Christ. Kapatid, dito po sa church natin, meron po tayong 5 function, 5 anointing. And I pray and we pray, lahat po tayo ay sama-sama na ma-experience to, nalakaran po natin ito. Because ang gusto ng Panginoon, iisa lang ang direksyon natin, maturity, Christ-likeness. Ma-restore tayo. Kasi yan ang gusto ng Lord eh. Kaya nilalagay yan. Kaya ibinigay lahat yung 5 na yun eh. Bakit? Kasi sabi nga nung binasa natin, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Yun talaga yung heart ng Panginoon, Christ-likeness. Hallelujah. Gusto ba natin lumago? Gusto ba natin mag-mature as a Christian? Gusto mo ba na makarating o ma-attain yung the fullness of God o the fullness of Christ sa buhay mo? Kapatid, it all starts with surrendering. Surrendering your life, surrendering your will sa Diyos. Amen? Kahit gaano kaganda ang plano ng Diyos, kahit gaano karaming verse ang basahin natin, kung hindi mo isusurrender ang buhay mo at yung kalooban mo sa Diyos, yan ay magandang mensahe lang na narinig mo. Pero today, kapatid, ang gusto natin ay hindi lang natin narinig, kundi actively tayo will take part doon sa move ng Diyos sa church. Amen? So today, in your heart, kung ikaw ay pumapayag na sinasabi mo, yes Lord, payag ako dun sa plano mo, yes Lord, payag ako dun sa kalooban mo, yes Lord, Christ-likeness ang gusto ko, maturity. Today, surrender mo, kapatid, ang buhay mo sa Panginoon, na hindi na ikaw ang magpapatakbo ng buhay mo, kundi hinahayaan mo na ngayon ang Panginoon to have His way sa iyo, sa buhay Kristiyano mo. Marami po sa atin, sinunod natin yung kalooban natin, yung gusto natin, akala natin, yun ang the best para sa atin. At alam mo na napatunayan mo, hanggang ngayon, kapatid, nag-i-struggle ka pa rin because hindi naman yan talaga ang paraan ng Diyos. Today, God is inviting you, surrender. Surrender to Him. Father, I pray, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nakataas ang kamay. Lord, narito po kami as a gesture of surrender sa iyo. Naunawaan po namin, Panginoon, Lord, na napakaganda ng iyong plano at gusto na mangyari sa aming buhay. Kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, kung ano yung design mo sa amin, Panginoon, Lord, napakaganda. Pero Lord, kami po ay kadalasan lumalayo. Pero today, Panginoon, we are returning back. Restore us, Lord. We surrender our will to you. We surrender our life to you today. And Lord God, prepare us, change us more and more into your likeness. Gamitin mo po, Panginoon, yung mga pastor po namin,
leaders po namin, bilang instrumento para kami ay turuan, i-train. Lord, magpapasakop po kami. Panginoon, narito po kami, Lord. Gusto po namin mag-mature. Lord, binebless ko po, Panginoon, ang buhay at puso ng bawat isa today. Let there be a revival sa puso ng bawat isa. Let them understand that this is your will, this is your plan for them. That we will all attain maturity and in the fullness of Christ. Thank you, Lord. We accept, Lord God, your will. We accept, Lord God, your plans. Let it be done to us according to your words. Salamat po. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Come on, give the Lord a clap of praise today. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord.